Isang araw, habang nag-aaral sa aklatan, ay biglang tumunog ang telepono ni Shen Yao. Pagkasagot niya, ay isang lalaki sa kabilang linya ang nagbabala na may paparating para sa kanya. Biglang napalibutan si Shen Yao ng apat na lalaking nakasuot ng itim at mukhang hindi sila nandito para bigyan siya ng candy. Agad siyang tumayo at tumakbo patungo sa pinto, pero may isang ahenteng humarang sa kanya, kaya napilitan siyang tumakbo sa pasilyo. Sa kalaunan, nakakita siya ng isang silid, binuksan niya ito, at nagkulong sa loob upang makatakas sa mga ahente. Ngunit ngayon ay wala na siyang matatakbuhan. Sinimulan ng mga ahente na sirain ang pinto, at si Shen Yao ay nangangatog sa takot. Ngunit nang mukhang wala na siyang pag-asa, biglang nagsalita ang lalaking tumawag sa kanya at sinabing lumingon siya. Sa likuran niya, ay may isang kumpol ng dilaw na enerhiyang lumulutang, at mula rito, ay isang kamay ang humawak sa kanya. Pumikit si Shen Yao at inihanda ang sarili sa anumang mangyayari. Pagkasira ng pinto, ay wala na siya sa silid. Dinala siya ng lalaking tumawag sa kanya, si Wong, na ngayon ay pilit siyang inilalayo mula sa mga ahente, gumagamit ng bawat galaw sa parkour. Ngunit may lihim na sandata ang mga ahente laban kay Wong, isang baril. Habang nasa ere, ay binaril siya. Kahit hindi malubha ang tama, ay hindi na siya makakatakas tulad ng dati. Kaya ibinaba niya si Shen Yao at gumawa ng isang hadlang upang protektahan siya habang naghahanda siya sa laban. Tumalon siya, at pagkalapag niya, ay agad niyang sinuntok ang isa sa mga ahente ng napakalakas na tila nagsimula itong maamoy ang tunog. Isang ahente ang sumugod upang umatake sa kanya, pero pinalipad siya ni Wong gamit ang isang suntok habang pinipigilan ang dalawa pang ahente. Sa kalaunan, ay isang ahente ang nakakuha ng pagkakataong mapatomba si Wong, at sabay-sabay siyang inatake ng tatlong kasamahan nito. Sa isang iglap, si Wong ay ibinagsak sa isang gusali. Ngunit nang mawala ang alikabok, ay tatlong ahente ang walang malay, samantalang si Wong ay walang galos. Gayunpaman, ay hindi bababa sa 10 inosenteng tao ang posibleng namatay sa gusaling iyon. Isa pang ahente ang nakaharap pa rin kay Wong, kaya lumutang siya palabas ng gusali at tinanggal ang kanyang suot dahil seryoso na ito. Napagod na ang ahente sa pag-aaksaya ng oras kaya nagdesisyon itong gumamit ng matinding sandata, itinapon niya ang isang buong gusali kay Wong. Ang mga taong nasa loob siguro ay pinagsisisihang hindi na lang sila nag-day off ngayon. Ngunit bago pa man bumagsak ang gusali sa kanya, ay pinigilan ito ni Wong gamit ang kanyang kapangyarihan, binasag ito sa maliliit na piraso, at ibinalik ang mga ito sa ahente. Sinubukan ng ahente na ipagtanggol ang sarili, ngunit pinigil ni Wong ang mga ito hanggang sa magkaroon ng isang matinding pagsabog. Pareho silang natangay sa isang salaming bersyon ng mundo. Naiinis si Wong sa nangyari dahil magdadala ito ng mas maraming problema sa kanya. Ngunit kailangan pa rin niyang harapin ang ahente. Kinuha ng ahente ang kanyang baril at itinutok ito kay Wong. Hindi malinaw kung ano ang iniisip niyang magagawa ng isang baril sa taong kayang humawak ng gusali 1 minuto ang nakalipas. Pero wala rin naman itong silbi dahil hindi gumagana ang baril sa dimensyong ito. Sa puntong iyon, ay naubusan na rin ng oras si Wong. Ang dilaw na enerhiya ay bumalot sa kanya, itinulak ang ahente pabalik sa tubig. Nagsimulang umikot pabalik ang oras, at umaasa si Wong na sa susunod na pagkakataon, ay magiging iba ang kalalabasan ng lahat. Sa kalaunan, bumalik ang lahat sa normal, at nagising si Shen Yao pabalik sa kanyang mesa sa aklatan. Wala siyang maalala sa mga nangyari. Sa tabi niya, ay nakatayo ang batang si Wong, humihingi ng tulong dahil niya maintindihan ang kanyang assignment sa math. Lumipas ang mga taon, at nasa isang high school mixer na sila ngayon. Naglalaro sila ng Jenga, at si Shen Yao ang susunod na titira. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Wong, bigla siyang nataranta at nagkamali. Ayon sa patakaran ng laro, ay kailangang ibunyag ng sinumang makasira ng tore ang isang lihim. Kaya tinanong ng grupo si Shen Yao kung sino ang kanyang crush. Biglang napangiti si Wong nang marinig ito, kaya nagsimula siyang tuksuhin ang kanyang mga kaklase. Wala raw namang paraan para magustuhan siya ni Shen Yao dahil isa lang siyang NPC. Ngunit sa gulat ng lahat, pati na rin ni Wong, ay diretsyong inamin ni Shen Yao na gusto niya siya si Wong. Pinatunayan niyang hindi siya nagbibiro dahil matagal na niya itong gusto mula pa noong una silang magkita sa middle school. Natulala si Wong dahil parang panaginip lang sa kanya ang pagtatapat ni Shen Yao. Dapat sana'y ito ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Pero pagkatapos mismo ng mixer, ay dinukot siya at binugbog sa tabing ilog. Hindi niya kilala ang mga lalaking umaatake sa kanya, ngunit ang pinuno nila, si Sunjun, ay may gusto kay Shen Yao. Nang malaman niyang gusto ni Shen Yao si Wong, ay imbes na mag-move on, ay dinala niya si Wong sa ilog at pinagbantaan ang kanyang buhay.
Kilala ni Wong si Sunjun bilang leader ng isang kilalang gang at narinig niya noon na patuloy nitong ginugulo si Shen Yao. Alam niyang iyon ang dahilan ng lahat pero wala siyang magawa. Nag-video call si Sunjun kay Shen Yao gamit ang telepono ni Wong, ipinamukha sa kanya ang kawawang na kalagayan ni Wong. Nagsisigaw si Shen Yao sa takot habang sinasabi ni Wong na huwag na siyang idamay. Ngunit nais ni Sunjun na ipakita kay Shen Yao ang kahihiyan ni Wong. Sinabi ni Sunjun kay Wong na wala siyang karapatang makasama si Shen Yao. Pinilit niya itong mangako na hindi na niya ito kakausapin kailanman dahil kung hindi ay ihuhulog niya ito sa ilog. Alam ni Wong na madali niyang masasabing susuko siya, ngunit hindi niya kailanman ipagkakanulo si Shen Yao. Kaya imbes na sumunod, ay inuntog niya ang lalaking may hawak sa kanya. Sa sobrang lakas ng headbutt niya, ay nabitawan siya ng lalaki, at tuluyang nahulog siya sa ilog. Natarante si Sunjun, hindi niya planong patayin si Wong. Gusto lang niya itong takutin. Tinawag niya ito, ngunit walang sumagot. Ibig sabihin, ay patay na si Wong. At nasaksihan ni Shen Yao ang lahat. Samantala, sa ilalim ng tubig ay hindi na lumalaban si Wong. Kung hindi niya kayang protektahan ang mahal niya, ay wala na siyang dahilan upang mabuhay. Habang bumabalik ang kanyang alaala, ay nakita niya ang isang eksena mula sa kanyang pagkabata. Tumakbo siya mula sa isang away at sa middle school ay sapat na iyon para sirain ang kanyang reputasyon. Narinig niyang pinag-uusapan siya ng dalawang babae, tinatawag siyang iyakin. Matapos ang klase, lahat ay umuwi, pero nanatili siyang mag-isa, patuloy na nalulungkot. Lumabas si Shen Yao mula sa gate, ngunit huminto siya nang mapansing naroon si Wong. Tinanong niya kung anong problema nito. Nanatili siyang tahimik, kaya inakala ni Shen Yao na nakalimutan nito ang kanyang payong. Inalok niya itong sumilong sa kanyang payong at sabay na umuwi. Tumanggi si Wong at sinabing kaya niyang umuwi ng mag-isa. Ngunit ipinaalala ni Shen Yao na malakas pa rin ang ulan, at wala siyang payong, kaya siguradong mababasa siya. Napagtanto ni Wong na tama si Shen Yao, pero sinabi niyang pwede naman siyang maghintay dito hanggang tumila ang ulan. Sa tingin ni Shen Yao, ay nakakatawa si Wong, pero napansin niyang may sugat ito sa braso, kaya tinanong niya kung pwede niyang tingnan. Tumanggi si Wong noong una, pero sinabi ni Shen Yao na gusto lang niyang gamutin ang sugat. Sa huli, ay pumayag si Wong, kaya nilagyan niya ito ng benda at hinay pa ng halik para mas mabilis gumaling. Sa mismong sandaling iyon, inisip na ni Wong ang susunod na 50 taon ng buhay niya kasama si Shen Yao. Nagpasalamat siya sa kanya sa tulong at simula noon ay naging halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Sa kasalukuyan ay nagising si Wong sa tubig at napansin ang liwanag na nagmumula sa ilalim ng ilog. Lumubog na siya ng masyadong malalim para makabalik sa ibabaw bago siya malunod, kaya napagpasyahan niyang sumisid pababa upang tingnan ang liwanag bago siya mamatay. Pagdating sa ilalim, ay nakita niyang may isang maliit na kumikislap na cube. Pinulot niya ito, at bago pa niya maunawaan ang nangyayari, ay biglang nag-activate ang cube at pumasok sa kanyang katawan. Sa isang iglap ay nakaramdam si Wong ng matinding sakit sa buong katawan, at ilang sandali lang ay bigla siyang na-teleport palabas ng tubig at nagsimulang dumaan sa isang wormhole na nagdala sa kanya sa loob ng isang cube. Pagmulat niya ng mata, ay biglang kinabahan si Wong dahil kakalunod lang niya isang segundo ang nakalipas. Napanatag siyang buhay pa siya, pero ngayon, ay wala siyang ideya kung nasaan siya o paano siya napunta rito. Maya-maya ay lumitaw ang isang sistema sa harap niya at inanunsyo na mayroon na siyang kakayahang gumuhit ng 15 metrong radius sa paligid niya, at sa loob ng espasyong iyon, ay maaari siyang mag-teleport kahit saan sa isang iglap lamang. Wala ni isa mang bagay dito ang may saysay para kay Wong dahil hindi siya naniniwala sa teleportation. Pero sa sumunod na sandali, ay bigla siyang na-teleport nang hindi niya kagustuhan. Napadpad siya sa himpapawid sa itaas ng kanal at muling natarante dahil sobrang taas niya at baka mahulog siya. Ngunit napansin niyang lumulutang siya sa ere, kaya ligtas siya. Nang kumalma na siya, ay tumingin siya pababa at nakita niyang desperadong hinahanap siya ni Sunjun sa tubig, takot na baka napatay niya si Wong. Nakakatawa ito para kay Wong, pero ilang segundo lang, ay bigla na naman siyang na-teleport sa ibang lugar. Nagkaroon si Sunjun ng pakiramdam na may isang taong nakatingin sa kanya mula sa langit, kaya tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung may narinig ba sila. Ngunit inisip nilang guni-guni lang iyon ni Sunjun. Kaya sinabi niyang ipagpatuloy ang paghahanap kay Wong. Samantala, napadpad si Wong sa isang walang laman na library sa kanilang paaralan. Dito niya tuluyang napatunayan na kaya nga niyang mag-teleport, pero hindi pa rin niya maunawaan kung paano siya nagkaroon ng ganitong kakayahan. Biglang nagsalita ang system at ipinaliwanag na tuloy-tuloy niyang na-activate ang kanyang teleportation ability. Natarante si Wong at natakot na baka nababaliw na siya dahil may boses siyang naririnig sa kanyang ulo.
Ngunit itinama siya ng system, hindi ito nasa utak niya, kundi sa loob mismo ng kanyang katawan. Hindi pa rin siya kampante, kaya inutusan niyang lumabas ito sa katawan niya, pero hindi siya pinansin ng system at binalaan siyang may paparating. Isang tauhan ng paaralan ang papunta sa silid-aralan dahil may narinig itong kakaibang ingay mula sa loob. Ngunit pagbukas nito ng pinto, ay wala siyang nakita kundi isang walang laman na silid-aralan na may isang basang sahig. Samantala, bumalik na pala si Wong sa kanyang bahay. Kaya naisip niyang maligo upang makapag-relax. Pagkatapos niyang maligo, kinuha niya ang kanyang cellphone at sa hindi malamang dahilan, ay gumagana pa rin ito kahit nasa ilalim ito ng ilog kanina. Ang una niyang ginawa ay tawagan si Shen Yao upang ipaalam na buhay pa siya. Pagkasagot ni Shen Yao, ay kaagad siyang tinanong nito kung ayos lang ba siya. Sinabi niyang maayos lang siya, pero sa tingin ni Shen Yao, ay sumobra na si Sanjun, kaya tinanong niya si Wong kung dapat na ba nilang isumbong ito sa pulis. Sa totoo lang, ay dapat tinawag na ni Shen Yao ang mga pulis nang makita niyang mahulog si Wang sa tulay. Pero sinabi ni Wong na hindi na kailangan. Nakatakas naman siya nang hindi siya napansin ni Sanjun, kaya malamang hanggang ngayon ay hinahanap pa rin nito ang kanyang bangkay sa ilog habang nag-aalala sa posibleng kaso laban sa kanila. Sa dami ng nangyari ngayong araw, sinabi ni Wong kay Shen Yao na magpahinga na lang ito, at saka binaba ang tawag. Humiga siya sa kama at inisip kung ano ang gagawin niya sa system na ito, wala namang maniniwala sa kanya kahit sabihin niya. Biglang lumitaw ulit ang system at tinanong kung kumalma na siya. Tinanong ni Wong kung bakit ito patuloy na sumusunod sa kanya, pero ipinaalala ng system na parte na ito ng kanyang katawan, kaya hindi na siya makakatakas dito. Biglang nag-activate ang cube, at muli siyang nilamon nito. Ipinaliwanag ng system na nakipag-ugnayan na ito sa katawan ni Wong. Sa madaling salita, ay hindi na niya ito matatakasan kailanman. Dahil dito, ay naging opisyal siyang gumagamit ng Her Edric Cube Universal System, at bilang resulta, siya na ang naging Panginoon ng sistemang ito. Hindi pa rin lubusang nauunawaan ni Wong ang lahat, kaya tinanong niya ang system kung nasaan siya. Ipinaliwanag nito na siya ay nasa isang macro space sa loob ng cube. Kahit na 3 cm lang ang laki ng cube sa labas, ay napakalawak ng espasyo sa loob nito. Alam niyang nagsasabi ng totoo ang system, kaya tinanong niya ito kung bakit ito tumutulong sa isang tulad niya. Sumagot ang system na dahil gusto kong matupad ang pangarap mo, at ang pangarap mong iyon ay maging hari ng mundo. Makikita natin si Wong na nagsasanay sa kanyang kakayahang mag-teleport gamit ang power cube. Hiniling niya sa system na ipagpatuloy ang pagsasanay, subalit inalerto siya nito na naubos na ang kanyang enerhiya. Mula ngayon, ay maaari na lamang siyang magsanay sa loob ng 1 minuto sa bawat pagkakataon. Nagtataka si Wong kung bakit lumipat ang system sa electronic mode, ngunit ang kanyang pangunahing iniisip ay kung paano pipiliin ang isang tiyak na destinasyon. Iminungkahi ng system na gumamit siya ng radiation na makakatulong sa kanya upang mailarawan ang kanyang paligid. Nang i-activate ni Wong ang kanyang kakayahan, ay nagawa niyang makita ang loob ng mga kalapit na bahay, subalit agad na naubos ang kanyang enerhiya, dahilan upang mawalan siya ng malay. Nagising siya kalaunan sa kanyang kama na pagtanto niyang dinala siya roon ng power cube. Nakita niya ang cube sa tabi niya, kaya bigla siyang nakaramdam ng galit at tinanong ang pinagmulan nito. Sumagot ang cube na mananatili itong kasama niya at mawawala lamang kung siya ay mamamatay. Kinuha ni Wong ang cube at napagtanto niyang natamo na niya ang kanyang superpower. Naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa sistema sa internet ngunit wala siyang natagpuan. Sa sandaling iyon, ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Shen Yao na nag-aanyaya sa kanya para sa tanghalian, na nagdulot ng kasiyahan sa kanya. Tinanong ni Wong ang system kung paano mapapalakas ang kanyang superpower. Ibinunyag ng system na mayroon itong kakayahang mag-update ng sarili, na ibig sabihin, ang kanyang kakayahan ay lalakas habang siya ay nag-a-absorb ng enerhiya. Gayunpaman, upang maisaaktibo ito, ay kailangan niya ng Shaitu Stone, ang pinakamakapangyarihang material sa mundong ito. Bagaman maraming ganitong bato ang nakakalat sa mga lansangan, may isang natatanging dilaw na bato sa bahay ng may-ari ng inuupahang tirahan, at isa pa sa singsing ng kanyang ina. Nagtataka si Wong kung paano niya ito makukuha dahil napakahalaga ng mga batong ito para sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag ng system na ang mga bato ay nasa hardin ng kanyang mga magulang, at kung nais niyang lumakas sa mundong ito, ay kailangan niyang kunin ang mga ito. Dahil sa bagong determinasyon, ay nagtungo si Wong upang kolektahin ang mga bato. Ginamit niya ang wet at radiation upang matukoy ang mga ito, at kalaunan ay natagpuan niya ang dilaw na bato, at nararamdaman ang napakalakas nitong enerhiya. Kumpirmado ng system na ito ay isang stage 1 stone na angkop para sa pag-upgrade.
Habang nagliliwanag ang bato, ay biglang natagpuan ni Wong ang sarili sa loob ng isang cube kung saan inilagay niya ang bato sa isang itinalagang slot. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya at nakaranas siya ng matinding sigla. Ipinaalam ng system na na-upgrade ang kanyang DNA, kaya napahusay ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Kinabukasan ay nagmamadaling pumasok si Wong sa paaralan at nakipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Biglang dumating si Sunjun at ang kanyang grupo, hinahanap si Wong. Nagkubli siya sa likod ng isang libro upang hindi mapansin. Ipinaalam ng system na mayroon na siyang sapat na lakas upang harapin ang kanyang mga kalaban. Nang lumapit si Sunjun, ay pumagitna si Shen Yao at sinabing dapat na niyang itigil ang panghaharas. Pinayuhan niya si Wong na lumayo na lang, ngunit kalmado siyang sinagot ni Wong na kaya niyang harapin ito. Sa galit, ay hinawakan ni Sunjun si Wong at naghanda upang suntukin siya. Gayunpaman ay nahawakan ni Wong ang kanyang mga kamay at binalaan siyang huwag na siyang galitin dahil kung hindi ay mapipilitin siyang lumaban ng seryoso. Sa gulat ay hinamon ni Sunjun si Wong ng isang laban sa North City Basketball Club bandang alas 5 ng hapon. Nagpunta si Wong sa basketball club at natagpuan si Sun Jun at ang kanyang grupo. Tinuwanan siya ng mga ito, tinawag siyang duwag at sinabing hindi na siya makakatakas ngayon. Pagdating ni Sunjun ay sinabi niya kay Wong na wala na siyang ligtas. Binalaan naman ng system si Wong na May 13 na kalaban siyang kaharap at may 20% lang ang tsansa niyang manalo. Humarap si Wong sa grupo ni Sunjun ng mag-isa. Unang lumaban si Kum, isang malakas na mandirigma. Sinubukan niyang atakihin si Wong, ngunit madali itong naiwasan ni Wong dahilan upang mapagod si Kum. Nang makita ang pagkakataon, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Wong na nagpabagsak kay Kum, ikinagulat ng lahat. Isa-isang sumugod ang iba pang miyembro ng grupo, ngunit mabilis na nakaiwas at nakalaban si Wong. Sa isang sipa, ay napalipad niya ang isa sa mga kalaban. Habang patuloy siyang lumalaban, ay naitomba niya ang ilan pa sa kanila. Gayunpaman, may isang nakahawak sa kanya habang ang isa pa ay nakapagpabagsak sa kanya. Ngunit mabilis na bumangon si Wong, hinawakan ang isa sa kanyang mga kalaban, pinaikot, at inihagis kay Sunjun, dahilan upang parehong bumagsak ang dalawa. Napagtanto ni Sunjun na hindi pangkaraniwan ang lakas ni Wong. Matapos niyang talunin ang buong grupo, ay lumapit siya kay Sunjun. Sa sandaling iyon, ay inalerto siya ng sistema na bumaba na ng husto ang kanyang pisikal na enerhiya at hindi na siya maaaring lumaban pa. Subalit hindi ito pinansin ni Wong at nagpas siyang ipakita na hindi siya matatalo ng mga tulad nila. Sa oras na iyon, dumating si Huan kasama ang kanyang sariling grupo. Tinuwanan niya ang grupo ni Sunjun, sinabing mahina ito at hindi karapat-dapat na maging leader ng North City. Sinabi niyang siya na ngayon ang magiging pinuno ng lungsod, sumingit si Wong at sinabing wala siyang interes sa kompetisyon nila, subalit hindi dapat madamay si Shen Yao rito. At sino ka para magsalita, pangungot siya ni Huan. Anong karapatan mong makialam hangal? At iniutos niya sa kanyang grupo na atakihin si Wong. Dahil sa mababang enerhiya, ay nagpa siya si Wong na tumakas. Ginamit niya ang kanyang kakayahang maglaho at biglang naglaho sa kanilang paningin. Biglang namatay ang mga ilaw, at nang bumalik ito, ay nasa likod na ni Huan si Wong, hinawakan siya sa leeg at ibinagsak sa lupa. Isa-isa niyang pinatumba ang buong grupo ni Huan. Habang pinapanood ni Sunjun ang lahat ng ito, hindi siya makapaniwala sa lakas ni Wong. Sa sandaling iyon, ay kumatok ang manager ng club, nagbabanta na tatawagin ang pulisya kung hindi sila aalis. Samantala, ay nakatayo si Shen Yao sa tabi ng manager, hinihiling na tulungan siya. Sa loob ng gym, ay napapalibutan si Wong ng mga tauhan ni Huan. Sinubukang tumakas ni Sunjun, ngunit hinarang siya ni Wong. Sinabi ni Wong na patatawarin lamang siya kung aaminin niyang siya ang tumalo sa grupo ni Huan at ihahayag ang kanyang mga pagkakamali sa lahat. Nang pumasok ang club manager, ay nakita niyang hawak ni Sunjun si Wong sa leeg kaya inakala niyang si Sunjun ang nanalo. Dahil dito, ay umamin si Sunjun sa kanyang mga maling ginawa at si Wong ay lumabas na walang kasalanan. Dahil dito, nagtagumpay si Wong na protektahan si Shen Yao. Napagtanto niyang kailangan niyang maging mas malakas pa upang mapanatili ang kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya't nagpasya siyang hanapin pa ang iba pang Power Stones. Bagaman maraming mahahalagang bato sa lungsod, karamihan ay pagmamay-ari na ng iba kaya hindi niya ito maaaring nakawin. Sa halip, ay nagdesisyon siyang pumunta sa kagubatan upang maghanap ng hindi pa natutuklasang bato. Gumastos siya ng lahat ng kanyang ipon sa kagamitan para sa kanyang paglalakbay at nagtungo sa kagubatan upang maghukay. Matapos ang ilang oras nang walang matagpuan, ay nadismaya siya. Sa sandaling iyon, nagsalita ang system at sinabing nakadetect.
Ito ng malakas na enerhiya sa ilalim ng lupa sa isang nakatagong yungib. Gayunpaman ay hindi makapag-teleport si Wang papasok sa yungib. Ipinaliwanag ng system na hindi posible ang teleportasyon kung ang isang espasyo ay ganap na selyado. Dapat may kahit isang pulgadang puwang upang ito ay gumana. Nagsimula si Wang na maghanap ng maliit na siwang at sa huli ay nakarating siya sa isang lawa. Gamit ang kanyang wethat radiation, ay natukoy niya ang perpektong lokasyon at nag-teleport doon, ngunit agad siyang nadulas at bumagsak dahil sa mad ulash na ibabaw. Binuksan niya ang kanyang flashlight at naghanap ng pasukan ngunit wala siyang nakita. Ang temperatura sa loob ay hindi bababa sa 10 degrees na mas malamig kaysa sa labas, at ang paligid ay medyo basa. Ipinahiwatig ng system na may isang bato sa harapan niya. Napansin ni Wang ang isang malaking berdeng bato at sinimulang hanapin ang paraan upang maabot ito. Habang papalapit siya, ay isang dambuhalang ahas ang biglang lumitaw sa likuran niya, handang umatake. Agad na nawala si Wang, at lumilitaw sa iba't ibang lokasyon, dahilan upang malito ang ahas. Maingat siyang lumalapit habang hindi namamalaya na sinusundan siya ng ahas. Sinuri ng system ang paligid at natukoy ang 12 energy reactive stones. Sa sobrang tuwa, ay naisip ni Wong na ang mga ito ay magbibigay sa kanya ng napakalakas na kapangyarihan. Matagumpay niyang nakuha ang unang bato, ngunit nang abutin niya ang pangalawa, ay nadulas ito mula sa kanyang kamay at nahulog sa ilog. Gamit ang wethat radiation, ay sinuri niya ang lugar at nakita ang ahas malapit sa bato, na nagdulot ng matinding kaba sa kanya. Sumugod ang ahas sa kanya, at silang dalawa ay nahulog sa tubig. Kinuha ni Wong ang isang pala at hinampas ang ahas, pagkatapos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang mag-teleport papasok sa power cube. Pagkatapos, ay inabisuhan siya ng system na mayroon na siyang 11 bato. Ang mga bato ay inuri sa 3 antas, pangunahing, basic, panggitna, intermediate, at mataas, advanced, at bawat 3 bato ay maaaring pagsamahin upang lumikha ng mas mataas na antas ng bato. Ang mga pangunahing bato ay nagpapalakas lamang ng mga batayang kakayahan, habang ang mga advanced na bato ay maaaring isama sa iba't ibang mga kayamanan, na maaaring magbunyag ng mga natatanging katangian. Ipinahayag ni Wong ang kanyang kagustuhang makakuha ng isang advanced level na bato, subalit binalaan siya ng system na aabutin ng humigit kumulang na 100 oras upang makolekta ang kinakailangang mga bato. Kailangan niyang pumili ng 9 na bato para sa pagsasanib. Mula sa kanyang nakaraang karanasan, ay alam niyang ang pagsasama ng 2 partikular na bato ay kailangan para sa laban sa higanting ahas. Hindi natinag at pinagsama ni Wong ang mga bato na nagdulot ng malaking pagpapalakas sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, ay bumalik siya upang harapin ang dambuhalang ahas. Gamit ang kanyang nadagdagang lakas, ay pinakawalan ni Wong ang isang serye ng malalakas na pag-atake, at sa huli ay napagtagumpayan niya ang ahas. Matapos ang laban, ay lumubog siya sa lawa upang makuha ang natitirang mga bato. Samantala, ay nagsanib puwersa sina Sun Jun at Huan, nangangakong maghihiganti kay Wang.